Yes, And good morning. salamat po sa oras na nilaan niyo para sa amin. Kahit Wala busy pong po anuman. kayo, yan po. Ngayon po nararanasan natin yung tag-ulan dahil po sa bagyo. And katulad po kayo dati na nag-monitor sa pag-asa is gaano po kalaki ang posibilidad na magkaroon ulit ng super typhoon na katulad kay Yolanda o masigit pa kay Yolanda ngayong taon? Marami ang nagtatanong yan. Mauulit pa ba yung Yolanda? At saan? Alam nyo, sa nangyayari kasi ngayon, bakit pa nagkaroon ng Yolanda in the first place? Dahil dati hindi man natin naranasan yan. Karamihan ng mga scientifico, they associated yung Yolanda sa global warming o yung climate change. At sa ngayon, patuloy na umiinit ang karagatan, patuloy na nagbabago yung ating klima. At dahil sa pag-init ng karagatan, inaasahan nila na magiging mas malakas ang mga bagyo sa mga darating pang panahon. So, laging nandyan yung banta na maaaring maulit ang Yolanda at hindi ito imposible. So, pwedeng maulit ang Yolanda, pwedeng magkaroon tayo ng mas malakas pa kay Yolanda. Pero kung saan, kung kailan, walang nakakaalam. This year po, possible po ba kahit mga ilan na super typhoon ang mararanasan ng Pilipinas? Oh yes. Alam mo ngayon, dahil last year, naranasan natin yung epekto ng El Nino. Kaya mas mababa yung bilang ng bagyo na tumawid dito sa atin. Maging yung mga bagyo na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Every year, ang average natin ay 19 to 20 tropical cyclones. Pero last year, we only had 15. So, 15 lang pumasok at karamihan doon hindi pa tumama. Pero ngayong taong ito na kung saan tapos na ang epekto ng El Nino at maaaring bago matapos ang 2016 ay magkaroon naman ng La Nina. Kaya tataas yung posibilidad na normal yung bilang ng ating bagyo o kaya naman mas mataas pa. Ano ibig sabihin nun? Kapag mas marami kang bagyo, mas mataas yung tsansa na may mas malakas na bagyo. So yun yung nakikita natin. Hindi natin sila tinatakot pero ito yung nangyayari ngayon. Lalo na kapag nagkaroon ng La Nina, mas maraming bagyo ang posibleng pumasok bago matapos yung taon. So yun yung nakikita natin. Salamat po. Ngayon po, gaano po ba kahanda yung Pilipinas sa mga ganong klaseng bagyo? Alam mo, yun nga ang nakakatakot na yung nangyari sa Yolanda. Kita mo, ano dapat yun? Dapat ang Tacloban, ang Eastern Visayas, dapat handang-handa na. Pero ngayon, kita mo, karamihan ng mga naging biktima ng Yolanda, nandun uli sila sa mga coastal areas. Na kapag nagkaroon uli ng malaking daluyong o storm surge, apektado na naman sila. Na supposed to be dapat, yung naapektuhan ni Yolanda ng mga binaha, pinasok ng tubig dagat dahil nga sa pagkakaroon ng daluyong, dapat wala na nakatira ron. Pero hanggang ngayon, nandun pa rin yung mga tao. Wala silang magawa. Wala silang ibang matitirahan. Hindi lang naman Tacloban ang coastal area natin. Halos buong Pilipinas, archipelago. Diba? Metro Manila, for example. Paano kung ang Metro Manila, ang daanan ng isang napakalakas na bagyo, yung mga nakatira sa may Cavite, nakatira dyan sa may paybayin ng Bataan, dito sa may Manila Bay, dyan sa may Bulacan, lahat yan pwedeng maapektuhan. So, ilang mga lugar lamang ang talagang nakahanda pag may dumaang bagyo. Isa na siguro yung probinsya ng Albay. Yung dito sa Metro Manila, maraming syudad dito pero ilan lamang syudad ang talagang may kakayahan na tulad ng Marikina. Kasi nangyari sa Ondoy. Kaya na ano na sila, lesson learned sa kanila yung Ondoy. So, yun ang masakit na katotohanan na hindi lahat ng ating mga local government units ay nakahanda kapag may dumating na malakas na bagyo na magdudulot ng pagbaha o landslide o kaya naman ay storm surge. Pero yun nga, sana lahat ng dapat gawin ay gagawin ng mga local officials mula sa national government hanggang dito sa local government magtulong-tulong dahil alam mo kumisan isang bagyo lamang ang dumaan sa isang lugar. Taon ang bibilangin bago sila makabangon. Ngayon po, sapat po ba yung mga kagamitan natin para ma-monitor ng tama yung kalagayan ng panahon? Well, laging hindi sapat. Pero kung ikukumpara mo yung kakayahan ng pag-asa, kumpara 10 years ago, 15 years ago, napakalaking pagkakaiba. Yung kakayahan ng pag-asa ngayon ay mataas na.
upang makapagbigay ng more accurate warnings, forecast. We have Doppler radars, we have other forecasting tools, we have numerical weather models being run from fast computers. Yung ating mga forecasters, they are trained here and abroad tungkol sa pag-a-analyze ng mga iba't ibang weather systems. Yung ating mga automatic weather stations na halos minu-minuto nakakapagbigay ng weather information. Yung ating mga kagamitan sa field, karamihan dyan, mahuhusay na. So all in all, yung ating capability to provide warnings and advisory sa publiko, mahusay na. Kaya mas makakaasa yung publiko na yung ibinibigay na forecast ng pag-asa, mataas na yung kalidad. Maaasahan na. Sige po. Di naman po sa inaasahan, pero halimbawa na lang po dumating at magkaroon pa ng mas malakas sa super typhoon. Ano po yung kailangan na gagawin, paghahanda? Ay maraming dapat pagandaan. Kasi nga, kung iba-iba kasi ang pwedeng maging epekto ng isang malakas na bagyo. Tulad na lamang nung nangyaring bagyo sa Mindanao. Yung si Pablo, na kung saan dumaan niya sa may Compostela. Hindi sila nakaranas doon ng malakas. Naapektuhan sila ng malakas na hangin, pero ano yung kanilang naging problema? Landslide. Kasi karamihan doon yung mga illegal mining. Yun ang naging problema. Kaya karamihan ng mga bundok, gumuho, maraming natabunan. Yung mga evacuation centers, mismong evacuation center, ang tinabunan ng lupa. Yung problema sa Tacloban, may malakas na hangin, may malakas na ulan, pero yung storm surge ang kanilang naging problema. Sa Bicol, karamihan flooding. Central Luzon, flooding and landslide. So, iba't ibang paghahanda ang dapat gawin ng ating mga mamamayan. Kung ikaw ay nakatira sa mountainous area, more on ang iyong concern sa landslide. Kung ikaw ay nasa may low-lying area, ang paghandaan mo yung sa pagbaha. At kung ikaw naman ay nakatira sa mga coastal area, ang dapat yung paghandaan ay storm surge. So, iba't ibang paghahanda ang dapat gawin ng ating mga kababayan. Depende kung sa tingin nila, dapat makikipag-ugnayan sila sa Pag-asa, sa Mines and Geosciences Bureau, diyan sa PBOX. Kasi yung mga ahensya na yan, sila yung nagsasabi sa mga tao, ito yung panganib na dapat yung pagandaan. So yun, at ang pinakamahalaga, lalo kapag may bagyo, manatiling nakatutok ang mga tao sa GMA, ha? Dahil para yung pinakahuling ulat, kasi nangyayari sa ating mga kapuso, kumisan, makikinig ng radyo, tapos sasabihin, yung bagyo, dyan na po dadaan, magiging maulan. After several hours, after 6 hours or so, nagbabago yung takbo ng bagyo. Nagbabago yung magiging lagay ng panahon. Kaya dapat lagi silang nakaantabay, lagi silang updated. Yun lang po. Maraming salamat po. Yeah.